Hindi pa nagsisimula ang NBA season, buena mano na si Kevin Porter Jr. ng Houston Rockets dahil sa report na kinasuhan siya ng second degree assault sa kanyang GF. Nung nakarang taon si Miles Bridges, ang pinagmulan di umano nilak ng GF ni KPJ yung pinto dahil sa sobrang late na nang dumating itong si KPJ galing sa night out. Doon nagalit si KPJ at binanata niya yung shota niya. May tama sa mukha, sa leeg at kung saan-saan pa. Si KPJ din ay may history ng anger management nung nasa Cavaliers pa siya. Nagkaroon ng gulo sa pagitan niya at ng staff member. Dahil sa report dati, ang pinagmula nun, locker mismo. Kahit yung general manager ng Cavaliers hindi niya pinalagpas. Nagkasagutan sila dati ni Kobe Altman. Nang mapunta naman siya sa Houston, akala mo naging high school kasi nga nagcutting sa mismong game. Umalis kasi si KPJ nung halftime ng game ng Houston versus Denver Nuggets. Tambak na kasi ng Rockets. Nakakainitan niya pa yung mismong assistant coach, si John Lucas. Kahit alam na ng team na merong anger management issue si KPJ, pinagtanggol pa rin siya ni Coach Stephen Silas sa media. Ang isa pang player na nakasama niya sa cutting ng games, si Christian Wood. Actually, hindi siya pinalaro nun. Ang naging issue pa kay Wood, hindi siya sumusunod sa coach. Tapos, nung may testing dati dahil nga sa COVID, lagi siyang late at nadidelayed yung practice ng Houston. Nahahalungkat tuloy yung issue kay Christian Wood dati sa Houston. Nagkatampuhan pa noon si Coach Stephen Silas at itong si Christian Wood. Dahil nga, ang gagawin pa noon ni Coach, lalayo siya mismo dito kay Christian Wood kapag umupo ito sa bench. Yung isa pa kasi doon, nung matrade talaga si KPJ sa Houston, hindi talaga siya pinaglaro talaga sa NBA lineup at nilagay muna siya sa G League para palamigin muna yung ulo. Masyadong mainit. Naglabas din ng statement ng Houston na iimbestigahan nila, pero paano iimbestigahan kung may reported case na talaga sa mismong police station? Nagpost din ang kapatid ng GF ni KPJ na bilang na ang araw niya sa liga dahil pwedeng isuspend ng NBA itong si KPJ. Dahil yon sa nangyari kay Miles Bridges nung nakaraan, may suspension pa kasi si Bridges pero nailusot pa rin yun ng NBA at nabawasan. Ngayon kay KPJ kasi meron siyang history ng anger management tapos nagkaroon pa siya ng kaso. Lalo kasing malulubog ang NBA doon sa mga issue ng kanilang players at last season pa, meron si Kevin Porter Jr. na 19 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Isa siya sa mga core players ng Rockets at masakit din sa ulo ng team ngayon. Inalis nila si Christian Wood at mas pinili siyang i-retain. Kung mapapatunayan pa ng NBA yung naging kaso ni KPJ, mahabang suspension yun. Pangalawa, dating WNBA player yung GF niya at pwedeng gamitin yun ng mga players sa liga nila para maging case naman dito sa NBA pagdating sa payroll. Sa ibang report naman, magkakaroon ng botohan ng Board of Governors para ipasa ang bagong rule na bibigyan ng mas malaking penalty or multa ang mga teams na magpapahinga ng kanilang mga star player kapag national TV coverage game para maiwasan din yung sinasabing load management na parang ginawa na rin to noong 2021 season. At unstoppable doon si Kawhi, hindi pa rin siya napigilan noon at nagawan pa rin ng paraan para magkaroon ng load management noon si Kawhi. Sa ibang article naman, ang pinatatamaan di umano ng bagong guidelines na yon si Coach Nick Nurse ng Sixers dahil di umano yun ang ginamit niyang strategy sa Toronto Raptors nung naglaro doon si Kawhi. At isa pa, linawin ko din, ang nakalagay kasi doon sa report, multiple star player sa isang game na ipapahinga. Nung nakaraang All-Star game, sinabi na rin to ni Anthony Edwards na kung meron siyang babaguhin sa liga, yung pinapahinga ang mga players. Nasabi niya kahit 80% na healthy maglaro dahil naapektuhan talaga ng malaki yung mga fans. Mahal din kasi yung presyo ng tickets kapag mga high market team yung maglalaban. Sa dating guidelines kasi, nasa $100,000 mahigit ang multa sa team na magpapahinga ng kanilang mga star player sa national TV coverage. Pero ang loophole doon, ilalagay lang naman sa report na merong injury ang player para hindi makalaro ng back-to-back. Bukod kasi sa dumadaming kaso ng mga NBA players katulad ni Bridges, Ja Morant at si KPJ, alam ko meron pang iba, yung load management hindi talaga magawa ng paraan ng liga. Ang target sa guidelines, yung mga superstar sa unang violation nila, magkakaroon ng $100,000. Ikalawa, $250,000 at yung mga susunod pa, $1 million. Sa category pa ng superstar na nilagay doon,
kapag ang isang player ay nakasama sa All-Star or All-NBA team selection within last 3 years, matatag mo siyang superstar at pasok na siya sa guidelines na yon. Ang nakalagay kasi doon, magiging stricto ang NBA kapag ipinahinga ng mga teams yung kanilang mga star player kapag national TV coverage game. Lusot pa rin doon si Kawhi. Sa NBA pa rin merong philosophy ng protect the player, lalo na marami pa rin mga players ang nagkakaroon ng injury at hindi na rin nakakabalik sa NBA. Yung isa pa, ang Clippers, meron ding 22 national TV coverage game. Hindi mataas yun. Ang may pinakamaraming televised game, Golden State, 41 games, Lakers at Suns nasa 40, Boston 35, Bucks at Nuggets nasa 30 games. Sa report kasi may loophole na agad yung guidelines. Ang nakalagay kasi doon, rest or ipahinga yung player, doon mumultahan yung team. Ang nilalagay kasi ng iba mga players, lalo na yung galing sa injury at kapag may back-to-back games katulad ni Kawhi at ni Klay Thompson dati, injury management. So bago ko tapusin ang episode na to, disclaimer, pagbobotohan pa yan.